Pinatay habang natutulog ang two-time SEA Games medalist sa bahay ng kanyang kaibigan. Nadala pa ito sa ospital at nakausap pa ng imbestigador bago, ngunit binawian din ito ng buhay. Paano nangyari ang kalunos-lunos na krimen na ito? Panoorin ang buong kwento ni Mervin Guarte ng Calapan Oriental, Mindoro. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss na mga videos natin. Ang biktima ay isang two-time SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte. 32 years old. Mayroong long live-in partner at 2 anak. Residente ng Bungabong Oriental, Mindoro. Samantala ang suspect naman ay kakilala ng biktima, si Dionisio Calooy, alias Oni, isang tricycle driver. Residente ng Calapan Oriental, Mindoro. At dito iikot ang ating kwento. Simulan na natin. Si Mervin Guarte ay isang kilalang Pilipinong atleta at 2 beses na gold medalist sa Southeast Asian Games or SEA Games na nag-o-offer ng karangalan hindi lamang sa sarili niya kundi sa buong bansa. Ipinanganak si Mervin Maligo Guarte noong March 8, 1992 sa Bungabong Oriental, Mindoro. Mula sa murang edad, nahilig siya sa pagtakbo. Sa kanyang unang pambansang kompetisyon sa palarong pambansa noong 2008, nagpakitang gilas siya sa 800 metros at nagpatala ng pambansang record sa preliminaries kahit hindi niya nakuha ang ginto noon. Nag-aral at naglaro siya para sa San Sebastian College, Recoletos sa National Collegiate Athletic Association or NCAA. At doon mas lalo pang umunlad ang kanyang kakayahan sa athletics. Bilang middle distance runner ng pambansang kupunan, nakamit niya ang ilang medalya, kabilang ang 2 silver medals sa 800 meters at 1,500 meters sa 2011 SEA Games. Kahit hindi pa niya nakukuha ang pinakamataas na parangal noon, hinangaan na siya ng buong sports community at itinuturing na isa sa mga pinaka-promising na atleta sa bansa. Kung gaano kasigla ang sports ni Mervin ay ganun din kasaya ang kanyang love life. Nagkaroon siya ng long-time partner na si Christine Almirañas. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Ilang taon lumipas nagkaroon sila ng 2 masisiglang anak. Naging inspirasyon ni Mervin ang pamilya upang paghusayan ang laro upang magbigay pa ng karangalan sa bansa. Proud na proud si Christine kay Mervin. Sinusuportahan niya ito sa lahat ng practice at laro. Samantalang, hindi lamang sa sports naglingkod si Mervin. Siya rin ay isang airman first class sa Philippine Air Force na sumali noong 2015 sa pamamagitan ng direct enlistment. Dito rin siya nagtamo ng respeto bilang disiplinadong mandirigmang atleta na nagbigay ng dangal sa kanyang pamilya at bansa. Dahil sa kanyang determinasyon na makamit ang pinakamataas na tagumpay, sinubukan ni Mervin ang obstacle course racing o OCR, isang mas challenging na uri ng paligsahan. Doon niya naabot ang kanyang pinakahihintay na tagumpay. Nakamit niya ang gold medal sa men's 5 kilometers obstacle course racing sa 2019 SEA Games sa Pilipinas. Nakuha niya din ang gold medal kasama ang men's relay team sa 2023 SEA Games sa Cambodia. Ang 2 gintong ito ang nagpapatunay sa kanyang pagiging world-class na atleta at malaking ambag niya sa obstacle course racing at Philippine sports. Bukod pa rito, naging Spartan Asia Pacific Men's Beast Champion din siya noong 2024, isa pang malaking parangal sa larangan ng obstacle course racing.
Isa-isa nang nakakamit ni Mervin ang rurok ng tagumpay sa larangan ng sports at talagang maituturing na isa siya sa mga tinitinglang atleta at inspirasyon sa mga kabataan ngayon. Ngunit, isang araw, hindi inaasahan ng lahat, isang masamang balita ang yumanig sa sports community ng Pilipinas. January 7, 2025. Inimbitahan si Mervin ng kanyang kaibigan na isang kagawad sa barangay Camilmil, Calapan City. Dito ay masayang nagbonding ang magkaibigan. Masayang silang nagkwentuhan at inalala ang kanilang mga masasayang alaala noong bata pa sila sa kanilang lugar na kinalakihan. Napainom ang magkaibigan at ibang kasama sa bahay. Mabilis dumahan ng oras at talagang lasing na silang nag-inuman sa bahay. Dahil sa kalasingan ay umabot sila ng bandang 3:00 ng madaling araw at nakatulog ito sa sala ng kaibigan. Isang oras ang lumipas ay nagising si Mervin dahil naaninag niya ang isang lalaki na dinakma siya sa pagkahiga at sinaksak ang kanyang dibdib. Humingi ito ng tulong sa mga kasama sa bahay. Naalerto ang salarin at agad-agad itong kumaripas ng takbo. Inireport ito sa Calapan Police Station at agad-agad naman itong inaksyonan ng mga otoridad. Isinugod si Mervin sa hospital at doon kinausap siya ng isang imbestigador. Tinanong ito kung nakilala ba niya ang taong sumaksak sa kanya pero bigo siyang ma-identify ito dahil madilim ang paligid. Dahil sa tama ng saksak at sa dami ng dugong nawala sa kanya ay binawian ito ng buhay sa hospital. Matinding galit at hinagpis ang naramdaman ng pamilyang naiwan ni Mervin. Ikakasal na sana si Mervin at Christine nitong taong 2025, ngunit bangungot ang sumalubong sa kanila. Nagtrending ang pagkamatay ni Mervin sa social media at matinding panghihinayang ang naramdaman ng mga tao sa pagkamatay ng biktima. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Sports Commission at Pilipinas Obstacle Sports Federation at humihingi ng agarang hustisya sa pagkamatay ng atleta. Samantala, nasapul sa CCTV bandang 3:00 ng madaling araw ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Pumasok ito sa bahay kung saan nangyari ang insidente. Mga 2 minuto ang lumipas ay lumabas ito na parang walang nangyari. Ayon sa investigasyon, nakilala ang suspect na isang kababata ni Mervin sa kanilang lugar at hinihinalang may masamang loob sa biktima. Kinilala ang suspect na si Dionisio Kaluoy, alias Oni. Agad nagbigay ng manhunt operation ang kapulisan sa mabilisang paghuli sa suspect, ngunit bigo itong madakip ang salarin. Kung gaano kabilis itong suspect sa pagpatay kay Mervin, ay ganun din ito kabilis naglaho na parang bula. Nagpost sa Facebook ang kapatid ni Mervin kung saan pinaalam ang pabuya na 300,000 pesos sa makakatulong at makapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng suspect. Sinampahan ng kasong murder si Dionisio at kasalukuyang pinaghahanap ang suspect. Samantala, lumipas ang ilang mga buwan at tila walang balita sa kinaroroonan ng suspetsyado. Nagpost sa Facebook ang kapatid ni Mervin at nagpahayag ng kanyang hinahanakit sa pagpapatupad ng hustisya sa Pilipinas. Sa post, sinabi niya, "Nasaan na kaya yung hustisyang para sa'yo? Na kahit sa huling sandali na mabigyan ng agarang hustisya yung pagkamatay mo, wala na. Sa dami ng karangalan at gintong medalyang naiambag mo sa Pilipinas, ganun ka na lang din kinalimutan. Nakakalungkot isipin. Pilipinas, ano na?" Lumipas ang taon. January 7, 2026, nagpost uli ang kapatid ni Mervin. Sabi sa post, "Pare-share naman po ulit, baka sakali po. Pinabulag-bulagan na din kasi." Nagkaroon ito ng sarit-saring reaksyon tungkol sa hustisya, mabagal daw ang usad ng kaso, at tila kinalimutan na ng Pilipinas ang dangal na naibigay ni Mervin sa bansa. Napakasakit ang nangyari kay Mervin mula sa kanyang naiwang pamilya. Sabi ni Christine, patuloy hinahanap ng mga anak si Mervin magpasa hanggang sa ngayon at hindi niya na alam kung paano ipapaliwanag sa mga anak
ang pagkawala ng kanilang tatay. Hindi naging madali sa pamilya ni Mervyn na tanggapin ang nangyari at lalo pang kinagagalit nila na ang mismong suspitsyado ay malayang nakakapagtago sa hustisya. Malaking dagok ang kinakaharap ng pamilya ni Mervyn at patuloy silang umaasang mabigyan na ng hustisya ang pagkamatay nito. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ay maaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na true crime stories natin. Ingat!